Sa pagkatalo ng 4 na sunod ng Gilas sa loob lang ng isang buwan, ay marami ang naglabas ng komento at kritisismo sa ating national team, partikular sa head coach nito ngayon na si Coach Tim Cone. Sari-sari ang natanggap na comments at bash ng Gilas, hindi lang sa mga fans nito, pati na rin sa mga sports analyst ng bansa, at iisa lang ang mungkahi nilang lahat. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Aminin man natin o hindi, ay talaga namang kulang na kulang tayo sa offensive threats sa mga nakaraang laban ng Gilas sa international games. Mas lalo pang lumitaw ang kakulangang ito kapag na-checkmate ang ating naturalized player na si Justin Brownlee. Meaning, hindi tayo pwedeng umasa ng umasa kay JB, lalo na sa mga larong hindi ito makapag-contribute ng maayos na makikita sa laro nila kontra New Zealand na halos asawahin na ng defender si JB sa higpit ng depensa sa kanya. Maging sa ilalim ay kinakain lang tayo ng ibang bansa pagdating sa inside presence. Kaya naman maging si Coach Tim ay hinahanap ang presensya ni Kai Sotto. Ayon nga sa ibang fans ay marahil magiging iba ang resulta ng 4 na laban ng Gilas kung nandyan ang ating center na si Kai Sotto. Pero dahil nga injured si Kai, ay nilaro pa rin ni Coach Tim ang kanyang baraha para patunayan na kaya nilang mag-adjust kapag wala si Kai sa lineup. Hindi rin kasi pwedeng gawing excuse ang pagkawala ni Kai kung bakit natalo ang Gilas dahil suportado naman ng SBP ang Gilas program at malaya si Coach Tim na nakakapili kung sino ang mga players na gusto niya sa Gilas. Bagamat ilan sa lineup ng Gilas ngayon na lumaban sa Doha at FIBA third window ay halos hindi nakapag-ambag ng maayos o sabihin na nating off night nila o kaya naman talagang malalakas lang yung kalaban. Pero 'di ba? Same lineup lang din naman sila nung naka 4-0 tayo. Minus lang si Kai. Kaya naman hindi rin nating pwedeng sabihin na pag wala si Kai ay matatalo tayo. Siguro ang pinakasama rin natin sa mga naging laban ng Gilas, number 1, kulang tayo sa offensive threats o scorer maliban pa kay JB. Number 2, inside presence. Kita naman natin na hirap na din si Junmar makipagsabayan sa mabibilis na bigs ng kalaban. Habang wala siguro si Kai, kung maging available na si QMB, mas maganda no? Para pwede silang magsabay ni JMF kung sakali. Number 3, legit playmaker. Syempre, respect pa din kay Scotty at Chris Newsam. Pero I think pwedeng kumuha ang Gilas ng legit point guard na magmamando ng play ng Gilas. Panigurado naman mga kabady na hindi pa naman tapos ang laban ng Gilas at kaya pa nilang patunayan na ang 4 na games na yon ay hindi magiging basehan na dapat nang palitang ang programa ng Gilas at ang mga players nito.